Praise God. How many are blessed today? Say amen. Sige po tayo manalangin. Lord, we thank you for your presence. Lord, we thank you for your goodness. Lord, salamat Panginoon sapagkat mabuti ka. Hindi ka po nagkukulang sa iyong mga anak. Salamat at kami ay binibigyan mo lagi ng pagkakataon na lagi kang makapiling. Binigyan mo kami ng chance, Lord God, na magising ngayong umaga para pasalamatan ka sa buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat sa krus ng Kalbaryo. Araw-araw kami magpapasalamat sapagkat kami iniligtas mo. We glorify you, Lord God. We honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Kung mamay ka ng isa hanggang dalawa, sabihin mo mabuti ang Diyos. God is good. Amen. Na-miss ko po ang church. Parang feeling ko talaga matagal akong nawala eh. Kasi nga sa dami ng pinuntahan ko po for the past few months, pag bumabalik po ako ng Philippines, 2 days lang, lilipad na naman. Ito po siguro yung pinakamadami kong lipad at bansang magkakasunod na pinuntahan. At magpapahinga muna po ako sandali. Pero God is good and I really want to bless the Lord because the church is growing, the anointing is still increasing. Amen, dahil mabuti ang Panginoon. Today, I just want to thank God sa mga taong kahit dumadaan ng mga pagsubok, even our worship team and even our dancers and our leaders. Because you will never understand the story behind the worship until, nandun ka sa sitwasyon na kahit meron kang pinagdadaanan, kahit meron kang pagsubok, ay nakukuha mong sumamba sa Panginoon. Because there's a price to pay when it comes to worship. No, there's one thing that I'm very passionate about when it comes to preaching and sharing. I love to talk about worship. I can talk about worship 24/7. Totoo po yan. Because I love worship. I am raised by our mom and my dad worshiping the Lord. By the way, thank you po sa lahat ng pumunta about dun sa card. Pati ako nabigyan din kanina. Sabihin mo, blessed ka ngayon. Yeah, blessed tayo. Kasi si Lord is opening even the government to bless the church. Amen? Kasi ganyan talaga. Laging may kasamang blessing kapag tayo'y nasa Panginoon. Before I start, I want to thank God. Unang-una, I want to worship and praise Him for this is my home, this is my church. I love to honor God. I love people and we are family. And for those who don't know po, kagabi lang, we went to emergency hospital. 4 a.m. na po kami nakauwi. Because Daddy Jean po, Kuya Chad's dad, ay na-hospital po, nagkaroon siya ng ischemia, yung heart, nagkaroon po ng heart attack. Pero natapos na rin po yung operation at 4:30, inoperahan siya and successful. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, every day is a miracle. Amen. Every day is a miracle. May mga taong nakatayo dyan pero hindi mo alam may pinagdadaanan. Sabi ko nga habang nag-aayos ako, Lord, grabe wala kaming tulog, pero I'm gonna still worship you because you are God. At salamat kasi malakas na po ang daddy at siya'y nagpapagaling na. Sometimes we heard the word quit, stop, you will never make it, but the only thing that will sustain us is because God is faithful. Sabi mo, He still sits on the throne. Ano ibig sabihin nun? Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay mo, ang Diyos ay nakaupo pa rin sa kanyang trono. Siya ay Diyos pa rin. Amen. Hindi siya nagbabago. God still sits on the throne. Sometimes you think like you will not gonna make it. Sometimes you think like things are going bad in your life. But God is still on the throne. Amen. He is still God. Alam niyo, pinakamasaklap pong nangyari sa akin ay when my mom passed away about almost 2 years ago na. Hindi ko po alam kung paano ako mag-worship uli sa Panginoon. But I'm still here. I'm worshiping God. I'm still serving Him because He is faithful. Sabi mo nga sa katabi mo, nakatayo ka pa rin ngayon. Buhay ka pa din. Sa kabila ng mga pagsubok,
Kausapin mo, alugin mo. Sabi mo, hindi ba mabuti ang Diyos? Ngitian mo, sabi mo, God is faithful. When I was told that I'm gonna preach today, sabi ko, sige, magpipreach uli ako. Pero I want to preach about worship. Pero before I do that, I want to honor mommy and daddy. Ayan po yung kanilang picture. Ayan. Kung wala po sila, wala tayo. Come on, let's give God the glory. Let's honor them. Bakit ko po naisip yan? When I was in the hospital with Daddy Jean, medyo na-touch uli yung heart ko. Sabi ko, wow, hindi mo pala pwedeng bilangin ang oras mo. You don't know when is the time. But you got to keep on moving. And dahil po kila Mami at Daddy, nagkaroon ako ng mga kapatid. Ayan, pwede mo ba silang ipakita dyan? And we are their legacy. Andyan po ang ating overall spiritual director sa gitna, Pastor Blen. At mapalad po kaming lahat, kaming lahat na magkakapatid ay naglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Because alam niyo po, hindi po nagsawang nagpray ang Mami at Daddy ng kanilang mga anak ay lahat ay maglilingkod sa Diyos. Sino ang prayer yon? Say amen. Praise God. So I'm going straight to my message. It's good to honor, your roots. It's good to honor where you are, saan ka nagsimula. Ang sarap ng pakiramdam. And proud ba tayo? Kasi we're being raised by mommy and daddy. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa kabila na kahit sila'y wala na, andito ka pa din. Kamayan mo yung katabi mo, andito ka pa din. Alam ko may mga nakikinig sa online, may mga time na talagang pang JTG lang po talaga, kaya pasensya na kayo. Amen? So I'm going straight to my message. I want to talk to you about worship. Sabi niyo, wow. And I want to do it quickly. Open your Bible in Psalms 99:5. Ang sabi dito, exalt the Lord our God, bow low before His feet, for He is holy. In Isaiah 43:7, ang sabi dito, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Sa mga hindi po nakakaalam, I've been leading worship for over 25 years plus. I've served worship team since I was 11 years old. Alam niyo po, nasa Australia kami. Nagulat ako, ang kanilang mga media team ay mga 9 years old, 11 years old. Sabi ko sa Australia, bakit po? Ewan ko, nandun sila, yung mga kasama ko sa Australia. Di ba na-witness nyo? Yung kanilang, may hawak ng media, ng video, may hawak ng switcher sa taas, 11 and 9 years old. Alam mo, sabi nila, wala sa edad yan. Gusto nila maglingkod sa Panginoon, ibigay natin. Amen? So I remember myself, kayo mga anak natin, huwag tipigilan. When I was 11 years old, nandun na po ako sa worship team. Worship has been integral part of my life. Dahil nga po, nandun na ako. And I've led worship in many countries. Kung ang mami narating niya na ang lahat ng kontinente, ako po siguro 5 ng kontinente ang nararating ko. Malapit na po ang Antarctica kung magbubukas. Pero hindi po nasusukat doon. Amen? Because worship is more than just that. More than just leading. Only in this modern culture na naiisip natin ang worship ay kanta lang. Only in this time that when we think about worship, we think about dancing, we think about music, we think about the new song. Hello? Pero gusto ko pong malaman nyo na ang worship ay hindi confined ng music lang. It's not just about a song. It's not about just the dance. Hello? It's not even confined inside the church. Friends, brothers and sisters, we need to understand that worship is a calling. Sabihin mo sa katabi mo, worship is a calling. Kailangan po maunawaan natin ito, na ang worship po
ay hindi dahil pinapakanta lang tayo ni Pastor Penerson. At kapag hindi favorite nating kanta ang kanyang nilid, ay hindi tayo kakanta. Hindi kasi kinanta ni Pastor Penerson yung I Thank God eh. Walang gerap eh. Kaya hindi ako kakanta. Hindi kasi si Ate Lea ang nag-lead ng worship, kaya hindi siya favorite ko eh. Iba ang favorite ko. Hindi ako kakanta. Wala kasi si Pastora Melan. Alam nyo ba si Pastora Melan lang ang anointed? Hindi po. Hindi po ako ang anointed. Si Jesus po ang anointed. Amen? He's the only one anointed. Pag hindi ka naka-worship ng linggo, huwag mong sisihin ang worship team. Alam nyo po, part na ako ng worship team for many years. Duguan na ho kami. Dahil tuwing hindi kayo nakaka-worship, ang sisi nyo sa amin. Hello? Hindi po binuo ang worship team dito para bayaran sila pakantahin ka. Hindi ho mga bayad yan. Lahat ho yan ay libre. Si Pastor Anthony, meron pang bagong baby na inaalagaan. Pag hindi maayos ang drums niya, hindi maayos ang worship. Come on! It's not about us. Huwag tayong magalit sa congregation natin kung hindi sila mag-worship dahil hindi natin tinuro ang worship. Kaya narito ako ngayon para turuan ka kung ano ang worship. Worship is not about the song. It's not about the worship team. It's a calling. Somebody say, it's a calling. Sabi dito, we are created to worship. Tayo ay ginawa ng Diyos para siya ay bigyan ng kaluwalhatian. Nilikha ka ng Diyos para bigyan siya ng kaluwalhatian. Everyone is called by my name who I created for my glory. Ginawa ka ng Diyos para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, hindi lang pagkakanta ka. Hindi lang pagsasayaw ka. Amen? Because worship is your calling. You can wake up each day and say, Lord, thank you, I worship you today because I'm still alive. May mga taong nakatulog, hindi na nagising. May mga taong walang trabaho, pero ako kahit ayaw ko yung work ko, pero meron akong trabaho. Nagigising pa rin ako, nakakakain pa rin ako 3 times a day. Minsan nga 5 times a day pa eh. Ano ko naman, no? Somebody say, you are made to worship. Isa pa, sabi mo, I am made to worship. We are worshipers. Pag sinabi mong calling, ito yung type kung bakit ka nilikha. Ito ang dahilan bakit ka ginawa. It's a calling that you should give your time and your energy. Worship is not about us. Sabi mo, it's not about us. Never, ever, worship will be about us. It's about Him. Whatever you do, lagi kong tinuturo sa worship team to, before you are a pastor, before you are a teacher, before you are a father, a mother, you are a worshiper first. Before you are an engineer, before you are a sister or a brother, you are a worshiper first. Sapagkat nung nilikha ka ng Diyos, naging isang creation ka niya, isa kanyang likha na magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Hello? Worship is not just about our set list during Sunday. Worship is you and me honoring and glorifying God in whatever we do. Because we are made to honor God. Sabi mo, I am made to honor God. Listen, matitigil po ang pagpipreaching
Matitigil po ang paggawa ng himala. Kami po ni Pastor Chan, nagpapakain kami ng mga bata, nagpapaaral kami ng mga bata. Pero one day, matitigil po yan. Pagdating natin sa langit, wala nang magsisherpa at maboborn again pa doon. Lahat doon ay born again na. Hello? Imposible makarating ka sa langit na hindi mo tinanggap si Kristo. Kaya anong gagawin natin sa langit? There's one thing we do on earth that we will continue to do in heaven, and that is worship! Kaya kung hindi ka at home mag-worship dito, if you're not at home worshiping God here, I don't think you will be at home in heaven. You know why? Because this is going to be eternal. Pagiging nanay ko, it will only last a few 100 years. Oh, sana 100 years nga. Pero mamaya, hindi ko alam kailan kunin ng Panginoon. Ang pagiging doktor ko will only last 50 years. Sana all. Diba? Ang pagiging mayaman ko, kung mabuhay man ako ng 95 years, will only last me 95 years. But my worship will last throughout eternity. Billion years from now, I tell you, you're still gonna worship God. You're still gonna praise Him. You're still gonna shout hallelujah. JTG Church, pag hindi natin ito naunawaan, every Sunday mapoprostrate ka. Kasi isipin mo, ang pagsamba ay tungkol sa'yo. Hindi ka pumupunta ng simbahan at sabihin mo, pasayawin niyo naman ako ngayon. Hindi ka pumupunta paglinggo at sabihin mo, ano kayang kanta ngayon? Ano kayang gusto ko maiyak? It's not about you. We go to church because God is worthy. We need God in our lives. He is the breath that we breathe. Kaya nga, it's your breath in our lungs. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Diba? It's not about us. Kapag naisip mo and you go to church and thinking, ano kayang mabibigay sa akin ng church today? Then you missed the higher calling. And that is worship. Hello? Nung nandun po kami sa Australia, kasama ko mga JDG dancers, palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang mission doon. Sila lang po talaga yung nag-show up sa worship time the next day. Wala na po nag-show up na mga dancers. The next day, meron silang huddle na lahat ng mga dancers na join sa competition is going to have the next day a time of worship. Lahat po ng sumali, walang nagpakita. Dumating lang po, JTG dancers. You know why? Because they came to Australia not because they want to win the competition. They went to Australia because they want to represent Christ and worship Jesus in front of the people. Nung nagkaroon kami ng huddle, after namin hinadal ko sila, sabi ko, when worship becomes entertainment, when we do what we do because we want to prove amusement or enjoyment, worship becomes toxic. Because worship is not about that. Yes, we give God our gifts. We give God, we honor God, our giftings. But when we make it about you, how talented you are, how good you are, then worship becomes toxic. So let's guard our hearts. Because worship is, sabi nga, worth-ship. What is God worth to you? Naintindihan niyo ba yan? Worship come from the word worthy. Worthy. Gaano ba kahalaga ang Diyos sa'yo? Revelations 4:11 says, worthy are you, Lord God, to receive glory, honor, and power. For you created all things. Everything existed because of you. Lahat ng bagay nag-exist dahil sa iyo and have their being. Church, look at me. This is the main attraction throughout eternity. Kung hindi mo man sasambahin ng Diyos ngayon, darating pa rin ang isang araw. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi magsasabi. Every knee shall bow. Every tongue will confess.
every tongue and every tribe. Sabihin mo na yung mga atheist, yung mga Buddhist, hindi nila sambahin ang Diyos. Pero darating ang isang araw, silang lahat ay luluhod. Silang lahat ay magsasabi. Silang lahat ay sasamba sa iisang Diyos. Kaya wag mo nang pilitin ka pa ngayong, wag mo nang hayaang dumating pa yung isang araw na pag pinaluhod si Satanas ay sasabay ka sa kanya. Pag pinataas yung kamay natin, hirap na hirap ka. Hindi mo naman tinataas ang kamay mo dahil kay Ate Maricar eh. Hindi mo tinataas ang kamay mo dahil kay Ate Naline eh. No! Tinataas mo ang kamay mo dahil Diyos siya. Pastora, hindi po ako maka-worship kasi pag nakikita ko, naku, sino bang tinitignan mo? Hindi ko alam kasi bakit nandyan yan eh. Bakit kaya nandyan yung kumakanta yan? Tanungin mo sarili mo, bakit nandyan ka din sa ministry? Lahat tayo, pwedeng tanungin, ibalik din sa atin. Bakit ako nandito? Ang dami kong palpak. Bakit ako ginagamit ng Diyos? Ang dami kong pagkakamali. Pero karapat dapat siyang sambahin. Karapat dapat siyang purihin. Karapat dapat siyang awitan. Karapat dapat siyang sayawan. Somebody say hallelujah. Billion years from now, this will never go away. Meron na ba nakarating ng billion years? Billion years from now, we're still gonna worship the Lord. You're not gonna like heaven if you can't worship. If you can't take worship. The 3 things that I want to share with you, bakit natin kailangan sumamba sa Diyos. Maaring bago ka ngayon, it's your first time, welcome to the family of God. Maybe you are wondering, why is it important to worship God? When we can answer the why, this will fuel us to worship the Lord. Some lost their passion in worshiping God. Bakit? Kasi hindi sila nagpe-pray, hindi sila nagre-repent. Then repent. Diba? Di mag-repent ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Wala naman tao tinanggihan ng Diyos. Tao tatanggihan ka. Pero pag sa Diyos ka lumapit, kahit anong mali mo. Hello? Ang tao mahirap magpatawad, sasabihin ko sa inyo. 1, 2 pagkakamali mo dyan, 3 pagkakamali mo, burado ka na. Nakamarkado ka na. Ang buti ng Diyos. Mula nang bata tayo, bilangin mo yung mga kapalpakan mo. Bilangin mo yung mga mali mo na hanggang ngayon. Pero tinatanggap ka pa rin ng Panginoon. Niyayakap ka pa rin ng Diyos. Pag inaawitan mo siya, tinatanggap niya pa rin. Kaya hindi dahilan na hindi ako okay ngayon, hindi ko feel eh. Meron akong, kagabi lang, meron akong para bang meron akong konting saltik. May konti akong toyo, hindi ako maka-worship, ang hirap. It's not about you. If you will understand the reason why we worship God. Hello? God is worthy. Somebody say, God is worthy. God is worthy. Karapat-dapat ang Diyos sa pinakamataas na papuri. I want to remind you, church, hindi po ako worship artist. I'm a worship minister. My goal as a worship pastor is to teach you how to worship God and how to have an intimate relationship with Him. So you can live a life that is full. Experience the manifested presence of the Lord. To experience His holiness and goodness. Kaya wag niyo pong i-refer sa akin na si Pastora Melan ay worship artist. Yes, I can write song. Yes, I can play instrument. Yes, I can release and produce music. But I am a worshiper before first. You know why? Because I've been there, I've seen people
worship leader went that way at bumagsak, become a trap. Hello? If I missed the integral part of teaching you the importance of worship, I missed my calling. Kaya habang nahawakan ko pang mic, habang nakakapagsalita pa ako sa inyo, tuturuan ko kayo bakit kailangan yung sumamba. Sumasamba tayo sa Panginoon dahil siya ay Diyos. Hindi dahil mabuti tayo. Dahil ano daw lagi sinasabi, mabuti siya. Ilang beses na nga nating naririnig yan. Pero bakit hirap na hirap pa rin? Wala na. Ubus na ang litid. Minsan si Pastor Benerson, nagiging black man na, hindi ka pa rin, wala pa rin ano sa'yo, dating. Yung get up niya, nagiging 100,000 times na, hindi ka pa rin nag-get up. Bakit? Walang dating sa'yo. Hindi mo kasi nauunawaan. Pasalamat tayo, meron pa tayong mapapalad tayo dahil meron pa tayong mga worship leaders. Meron pa tayong mga worship, may mga, saan ka nakakita? Para mapasayaw ka lang, meron pa tayong dancers. Na every Friday, every Saturday, nagpa-practice. 2 to 3 hours para ano, papasayaw ka lang. Come on. Hello? Kung anak ko yun, naaawa na ako eh. Nak, bayaan mo na nga sila mag-worship, ayaw na sumayaw. Tapos ikaw, kailangan mo pa ng ganyan para lang, anak ko naman. Sarap, naku, sarap mo talaga. Diyos siya, tao tayo. Tuwing tinataas mo ang kamay mo, tuwing umaawit ka, hindi mo ginagawa yun sa'yo lang. Ginagawa mo yun dahil kagalang-galang ang Diyos. Kung darating si Presidente BBM dito, siguro lahat tayo tatayo, no? Magbibigay galang. Di ba? Siguro pag in-announce sa susunod na linggo, darating si Presidente BBM, lahat siguro tayo nakaayos, pang Pilipinyana, mga nakabarong, ayusin, malinis lahat. Eh, Presidente lang yun ng Pilipinas. Eh, linggo nandito ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, may likha ng langit at lupa. Bakit po nire-require ng mga nila Daddy Bishop noon na laging maayos paglinggo? Hindi para sa tao. Ang hinaharap natin ay Diyos. Kaya sabi nila, Daddy, ibigay niyo yung best niyo. Ibigay niyo yung best na pananamit niyo. Hello? Alam niyo, wala naman sa ganda ng damit yan eh. Diba? Kaya kami pinapasuot ng mga barong dati yung mga members namin dati. Kasi mahihirap lang sila, galing lang sa mga squatters area. Kaya pag nagsuot ng jeans tsaka t-shirt, talaga mukha pa rin ano, hindi nagbabago eh. Wala talaga. Kasi Daddy sabi niya, isuot mo na yung pamburol mo. Kaya yun ang sinasabi ni Daddy, pwede ba isuot nyo na yung pamburol nyo? Kasi nga, wala mga damit eh. Pero ngayon kahit naka-jeans lang, naka-t-shirt, parang si Sir Pajardo, magandang rubber shoes, mukhang mayaman talaga, napakagwapo naman talaga naman eh, di ba? Basta bigay mo yung best mo. Huwag naman mo naman isuot yung 1960s pa, 1970s pa. Pinipilit nyo pa magbarong si Pastor Anthony. Minsan nagbarong, nag-drums, nawasak eh. Huwag na. Ang hirap eh. Di ba? Gwapo si Pastor Anthony pag naka-long sleeve yan, naka-maong yan. Di ba? Bigay nyo lang yung best nyo sa Panginoon. Huwag lang kayong parang kulang na lang kapit tinapay, parang pagbuburulan na namin kayo. Di ba? Ang mahalaga, paghaharap kayo sa Diyos, maganda, maayos, pinaghandaan. Sabi mo nga, pinaghandaan. Kasi bakit? Ang haharapin natin, yung nagligtas ng buhay natin. Ang sasambahin natin, yung papunta tayo ng impyerno, ngayon papunta ng langit. Alam mo, minsan ang hirap ang utusan kung sino pa yung leader. Kung sino pa yung mga nasa posisyon, yung pa yung mahirap kumanta.
Alam nyo, naranasan ko yan. Pupunta ako sa church, imbis na mag-worship ako sa titignan ko, ano bang maayos dito? Sino bang hindi puspos dito? Teka nga. Titingin-tingin ako, sino kayang hindi ano dito? Spiritual. Alam nyo, nireview ko ni Lord, sabi niya, ikaw yan! Kumanta ka, umawit ka. Sumamba ka sa akin. You know, all throughout the Bible, this has been a trap, even in the ministry. When you make it about yourself, then worship becomes toxic. Hindi lang worship. When you make it about yourself, ministry becomes toxic. Isaiah 14:14 ang sabi ni Lucifer, I will ascend. I will ascend and be like the Most High. Pag ginawa mo tungkol sa'yo, sabi niyan, I will climb to the highest heaven, sabi ni Lucifer, and be like the Most High. Ano nangyari sa kanya? Kasing bilis ng kidlat ang kanyang pagbagsak. When you make ministry, worship, service, pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging kuya, all about you, then that becomes toxic. Alam mo, hindi naman makakain yung pamilya namin kung di dahil sa akin eh. Ako kaya ang breadwinner sa amin. Ilang breadwinner na wala pero yung pamilya tuloy pa rin nabubuhay. Don't make it about yourself. Magmahal ka, maglingkod ka, sumamba ka sa Panginoon, mag-serve ka, hindi dahil sa title mo, hindi dahil sa kakayanan mo. Maglingkod ka sa Panginoon dahil karapat dapat siyang paglingkuran. Sabi niya, I will ascend. Look at me. Alam mo, minsan pag ganyan, look at me. I'm the leader. I'm leading. Look at me, ang dami kong followers. Ang dami kong nagla-like sa TikTok ko. Hello. If you want to lead like Lucifer, make service, make worship about you. Hello? Because worship will never be about us. It's about Him. It's all about Him. He deserved the glory. He deserved the honor. He deserved the highest praise. Okay. What happens when we worship? Incredible things happen when we worship. Bakit natin kailangan mag-worship? Because God is worthy. Sabi mo, God is worthy. Sa mga nagdudugo yung ilong, hindi alam yung worthy, siya'y karapat-dapat. Karapat-dapat ang Diyos sa pinakamataas na papuri. This is the primary reason of why we worship. Because God is worthy. He is worthy of all the love, the affection of every tribe and every tongue. Kaya nga sabi, let everything that has breath, Psalms 145, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. O Lord, you saints, we exalt you so that all men may know your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Alam niyo bakit? In Philippians 2:9, God exalted Him and gave Him name above every other name. Jesus paid the highest price. He deserved the highest praise. Jesus is given the highest name. Therefore, He deserved the highest worship. Again, Jesus is given the highest name. Therefore, He deserved the highest worship. Jesus paid the highest price. So He deserved the highest praise. Church, God is worthy. We worship God because He is infinitely worthy. Sabi nga sa Bible, God created the universe in the span of His hand. Ganyan daw, in the span of His hand. Marami nagsasabi, kahit anong gawin mo, buong NASA, lahat ng mga scientists hanggang ngayon, inaabot nila ang universe. Pero hanggang ngayon nakikita nila ang universe is still expanding. Akala nila narating na nila yung pinakadulo. Pero sabi ng NASA, no, the universe is still expanding.
Sabi ni David in Psalms 8, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars. Anong meron ng tao and you are mindful of him? For thou hast made him little lower than the angels, sabi niya, and has crowned him with glory and honor. Sabi sa Proverbs 34, he holds us in the palm of his hand. Sabi ng Panginoon, heaven is my throne and the earth is my footstool. Alam niyo yung universe na yan. Sino rito pumunta na sa labas at minsan tinitignan mo yung star? You look at the stars, sabi mo, Lord, grabe ka, no? May bituin hanggang ngayon, wala pang nakakarating sa bituin. Bituin pa lang yun. Universe is God trying to make a statement. You can search through all eternity long, pero wala akong katulad. Gawin nyo na yung mga Hubble scope na yan. Ang pinakamagagandang machine ng NASA. But you can search through all eternity, but there is none like me. God is making a statement na siya ay Diyos. He made the universe. This is the foundation of why we worship. We worship God because He is infinite. Somebody say, eternal. Hindi nyo alam ang eternal, walang katapusan. So it's not just about how we feel. Worship is not just about our feeling. Sasabihin mo, hindi ko kasi naiintindihan kung bakit itong si sister talon ng talon pag linggo Hindi ko rin alam, maintindihan. Bakit itong si brother naman, tuwing linggo, umiiyak ng umiiyak. Taas ng kamay. Ilan dito pumunta sa church? Yung unang punta mo sa church, ang tingin mo sa mga kumakanta, sa mga umiiyak. Ting-ning, di ba? Grabe yung church na pinuntahan ko. Kumanta yung song leader, umiyak siya. Alam mo, minsan ginagawa nilang katatawanan Pero hindi nila naiintindihan. Ang iniiyak natin, yung kabutihan ng Diyos. Minsan kumakanta ka kahit nga praise Praise lang. Ang saya-saya. Ikaw naman, tumutululuha mo. Kasi bakit? Napakabuti ng Diyos. Kaya ganito, church, makinig kayo sa akin. Kung gusto mong lumalim ang pagsamba mo sa Diyos, sino rito gustong lumalim ang pagsamba niya sa Diyos? The deeper you know God, the deeper your worship. Yung unang punta mo rito, hindi mo naunawaan. Bandang huli, naranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Bandang huli, yung pinagtatawanan mo, ikaw na. Hindi mo ako mapapakanta dyan, pastora. Pagdating, andito na. O, di ba? Pastor, hindi niyo po ako talaga kahit kailan masasali sa choir. Hindi niyo po ako masasali sa ministry. Hindi po ako marunong magsalita. Bandang huli, nakita mo sarili mo nagsiserve. Why? Kung ganong kalalim ang pagkakakilala mo sa Diyos, ganon kalalim ang pagsamba mo. Kung ganito lang yung pagkakakilala mo sa isang tao, yun lang yung papuri mo sa kanya. Di ba? Nung nandun po kami sa Australia, si Pastor Chad, sabi niya, baby, pag nasa Australia tayo, sayang naman pag walang kangaroo. Natira po kami sa, tinira kami sa isang magandang compound village. So, hindi talaga magkakaroon ng kangaroo doon. Kasi ang kangaroo nasa forest, nasa zoo. Sabi ni Chad, gusto ko makakita ng kangaroo. Lord, bigyan mo ako ng kangaroo. Sabi niya. Pag uwi namin doon sa village, pagdating namin, sa tapat ng bahay na tinitirhan namin, may 3 kangaroo. Father, Son, and Holy Spirit, ayan. Oh. 3 yan sila. Sabi ni Chad, nag-video agad si Pastor Chad, sabi, andito ako sa Australia. Kasi pwede mo sabing nasa Australia ka pero walang kangaroo, di ba? Parang pumunta ka ng Pilipinas, hindi ka nakakita ng kalabaw. Hindi ka nakasakay ng jeepney. Ganyan din. Punta ka ng Australia, tapos may kangaroo. Bakit ko po sinasabi sa inyo yan? Ayun si Pastor Chad. Bakit ko sinasabi sa inyo yan? Hindi mo maranasan ng worship pag hindi ka nag-ask. Sabi mo, Lord, gusto ko tang maramdaman Sabi ni Lord, di sige, gagawin ko sa'yo. Amen? Ayan po. Sa tapat ng bahay namin, nandyan ang kangaroo. Itong secret
pwede na po nating stop. This is the secret. Just ask the Lord. Lord, gusto kitang maranasan eh. Paramdam mo sa akin yung pagmamahal mo. Gusto kitang makilala ng gusto. Sino ang Diyos para hindi magpakilala sa'yo? Sino siya para hindi buksan ang pinto sa'yo? Malapit ang Diyos sa naghahanap sa Kanya. Seek and you will find me. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, laliman mo ang relasyon mo sa Diyos. Kilalanin mo mabuti ang Diyos. Paano mo kikilalanin ng Diyos? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, pag-attend mo ng J-group, hindi ka umaattend ng J-group. Wala kang J-group. May mga topic na dapat mo pang maaralan. So ano nangyayari? Meron na silang ginagawa, ikaw, hindi mo pa naintindihan. Kaya nun dapat, kung gusto mong lumalim ang relasyon mo sa Diyos, humanap ka ng J-group mo, humanap ka ng mentor mo, sumali ka ng mga fellowship, magbasa ka ng Bible, hello! Umating ka ng mga gawain, hello! May process! Hindi pagkakilala mo lang, iyon na, close na kayo. Dumating lang yung isang tao, close na kami kagad, best friend na kami. Hindi ganon. Walang ganon. Nakita mo lang, best friend na? Walang ganon. Kung gusto mo ng intimate relationship sa Diyos, get to know God. Learn His Word. Build a relationship with the Lord. Because the deeper you know God, the deeper your worship is. Eto, isa pa, dito ako magtatapos eh. You have to remind yourself, bakit kami sasamba? You have to remind yourself the power of worship. Sabi mo, the power of worship. The power of worship. Unang-una, worship. Sabi sa Psalms 22:3, ito, but you are holy, and you enthrone the praises of your people. Napakahalaga nito. Simple lang yan pero ito tandaan nyo, sa lahat ng gusto maging worshiper, you want to live a life of worship. Let this verse be one of your memorized verse dapat. You are holy, God, and you enthrone the praises of your people. This is absolutely very important, lalo na sa mga worshippers sa body of Christ. Because this is the window to the heart of God. Because in this verse, lies an invitation. Sabi dito, kapag itinaas natin ang Panginoon, you are holy. And He will inhabit, bababa siya, the praises of His people. Anong ibig sabihin nun? Above all the places na pwedeng bumaba ang Diyos, sabi niya, pag sinamba mo ako, pinuri mo ako, bababa ako. Above all the places in the universe, God will choose His throne. I will enthrone. Bababa ang trono ko sa mga papuri ng mga anak ko. Above all the places in the universe, ibababa niya ang trono niya sa mga taong marunong sumamba. Sa mga taong kahit imperfect lives, like you and me, imperfect marriage. Hello? Imperfect people. But God will choose to come enthroned in our praises kahit hindi tayo perfect. Kaya napakahalagang matuto kang mag-worship. Because God is the ultimate lover of our soul. Alam niyo hanggang ngayon, mind-blowing sa akin to. Kaya pala all throughout the Bible, pag ang tao marunong sumamba sa Diyos, nagkakaroon ng himala, nagkakaroon ng kalagalingan, nagkakaroon ng breakthrough. Kasi may pangako ang Diyos. Lalo na when there's unity in worship. There is a place of commanded blessing when brethren gather together in unity. Lalo na kung lahat tayo sama-samang sumamba. So every time you're going through stuff, every time you have problems, every time na may sakit ka, every time na may mga problema ka, tandaan mo may Diyos. Sambahin mo siya. Naalala ko nung kami ay bata pa, kami ay nanakawan sa bahay. Paggising namin, wala na lahat ng gamit namin. Wala na yung mga TV, wala na lahat.
Imbis na magalit sila mami at daddy, imbis na magsisigaw sila mami, ang sabi ni daddy, kunin mo yung gitara. Sabi niya, mami, halika, dito tayo sa garahe. Umawit tayo sa Diyos. Kung sa mundo, parang kang siraulo. Pero alam mo, sabi ni daddy, pwede naman tayong mamatay, pwede tayong barilin, pwede saksakin, pero buhay pa rin tayo. Diba? Nagising pa rin tayo. Ilang pagsubok ang naranasan mo na itong bahay mo, ito na matutupok na kasama sa mga masusunog. Nung malapit na sa iyo, natigil ang sunog. Diba? Ilang beses pwede ka na maaksidente. Nakuha yung cellphone mo pero hindi ka na paano? Hello? And that taught me a lesson. My mom took the guitar and he just worshiped God. And then, there's a story, sabi ni daddy at mami sa amin, anak, wala tayong pagkain, wala kayong ulam, alis kami, may gawain. So kami nila, Pastor Glenn, ako, mga magkakapatid, nandun lang kasama si Mama Cora. She's the one taking care of us. Umalis sila, naglingkod sa Panginoon. Dumating yung kaibigan ni Daddy, dating sindikato. Pagdating nanap, asan si Bishop Boy? Ay, hindi pa pala Bishop. Asan si Boy, Amboy? Sabi ganun. Wala po eh. Punta sa ref, walang laman. Punta, sige, babalik ako. Pagbalik, pinuno yung ref namin. Bumili ng mga gamit. Bumili ng lahat. Lahat binili niya. Tapos sabi namin, wow, nag-iwan pa ng pera. Tapos pagdating nila daddy, kumain na kayo, ang dami. Sabi nung kaibigan niya, walang kalaman-laman to eh, lahat to, ganon-ganon. You see, pag inuna mo ang Diyos, pag sinamba mo siya, pinuri mo siya, it may sound funny today. It may sound really like weird funny. Pero na-witness po namin yan, kami magkakapatid, kung gaano kabuti, gaano katapat ang Diyos. At kung maririnig ko rin din ng mga testimony nyo, maaaring ma-astounded din ako. Minsan kwento nyo rin, Because until now, I know God is still doing miracles, signs and wonders. So every time you're going through stuff in your house, in your family, in your marriage, in your school, in family issues, instead na magmukmuk ka, instead na magalit ka, mag-play ka ng worship song. Play worship song. Begin to worship the Lord. Sino rito yung ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, bigla ka nakarinig ng worship song, gumaang. Because when we worship God, nire-remind natin ang buong atmosphere, ang lahat maging ang heaven, maging ang spiritual realm, na may Diyos na in control. May Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam mo, minsan parang gusto mo nang bumigay, gusto mo nang bumagsak, pero play ka lang ng kanta ni Pastor Ramelo, wag kang bibig, joke lang. Ang dami namang kanta, yung paano. Play ka ng mga song. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. O ano man, kung ano mang favorite mong song. Kahit He is Lord lang yan. Pag kinanta mo He is Lord, ibig sabihin He is Lord of all. Kahit itong problema ko, kahit itong sakit ko, kahit itong, di ba? Hello? So instead, wasting your voice, yelling, crying, worship God. Minsan ang hirap, Sabi mo sa katabi mo, it takes practice. It takes practice. Pinapractice din ang worship, ha? Tinuturuan mo rin ang sarili mo, ha? Kaya pag ikaw'y dumadaan ng mga pagsubok, sabi mo, hoy, worship. Worship ka, mag-pray ka. Simba ka ngayon. Anong inuman? Anong hanap ka ng mga kumare-kumpare? Mag-worship ka. Para maalala mo na may Diyos. Para maalala mo na kaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Para alam mo ang Diyos ay in control pa din. Hello? All throughout the Bible, when people begin to worship God, every battle, pag sila'y sumamba sa Panginoon, incredible things happen. Because why? Worship is a weapon. Sino nakakaalam mo yung story ni Jehoshaphat? He wins over the battle of Moab. Babasahin nyo na lang yan, 2 Chronicles chapter 20. Sila ay lulusubin ng mga bansa. Instead ng iharap nila ay mga sundalo at mga militar, ang sabi ng Panginoon, iharap mo yung mga worshiper. Hello? Take your position and worship me. Give thanks to the Lord. Pero alam nyo, because of the sound, yung sound na nagawa ng worship, natakot yung mga kaaway.
There's something about that sound. Yun ang pinag-aralan ko rin yan eh. Yung sound na yan. Meron nga isang sound sa Amerika na sa sobrang lakas ng frequency ng sound, isang bridge nang nasira. Totoo yun. Natanggal yung isang mga bridge dahil sa tindi ng sound. Eh lalo na kung sound of worship. Takot na takot ang kaaway kapag minsan kang pipikit at sasamba. Sabihin, wag, gaganon. Pag pinipigilan ka ng kaaway, pumikit, kumanta, umawit sa Diyos, ibig sabihin may gagawin ng Diyos. So when you're going through stuff, let worship be your primary response. Whatever you're going through, let worship be your primary response. Acts chapter 16, si Paul and Silas, nung sila ay nakulong dahil sa paghahayag ng salita ng Diyos, dito marami nakukulong dahil sa mga kalokohan nila nung panahon ng Book of Acts. Nakulong sila dahil sila ay naghahayag ng salita ng Diyos. At doon sa loob ng kulungan, 12 midnight, sobrang dilim. Alam niyo ba pag sinabing 12 midnight, it's the darkest time of the hour. Okay? In the midnight hour, Paul and Silas began to pray and worship God. Ano nangyari? Nawala. The chains were broken. Ang kanilang mga, ang tawag mo dyan, posas ay nawala. Ang pinto ng kanilang, selda ng kanilang kulungan ay nabuksan. Hindi lang kanila, pati mga selda na mga nakakulong doon. Dahil narinig ng Diyos ang kanilang pagsamba. Pero bakit sila sumamba sa panahon ng sila'y may pagsubok? Tayo sa panahon ng pagsubok, suko na yan eh. Diba? Why? Because our worship is not intended to be convenient. Our worship is not intended to be convenient. Minsan, hahanapin ng Diyos ang worship sa'yo sa panahon na may pagsubok ka. Sa panahon na hindi mo kayang kumanta. Sa panahon na hindi mo kayang magsimba. Sa panahon na hindi mo kayang itaas ang kamay mo. Because our worship is not intended to be convenient. There is sacrifice in worship. That's why the Bible says, bring me the sacrifice of praise. Ano yung sacrifice of praise? Hindi ka makasayaw dahil may sakit ka pero sasayaw ka sa Diyos. Hindi ka makapanalangin dahil may dinadaanan ka pagsubok pero mananalangin ka sa Panginoon. That's sacrifice. Hindi okay ang relasyon nyo ng pamilya nyo pero in spite of that, Lord, I will go to church. I will worship you. There's sacrifice because our worship is not intended to be convenient. I tell you, if your worship has no cost, your worship has no worth. Somebody say, again, if your worship has no cost, your worship has no worth. Because worship will cost you something. Kahit sa panahon na si Paul and Silas ay nandun sa darkest time of their lives, na pwede nilang sabihin, Lord, ano ba naman yan? Naglilingkod kami sa'yo. Ended namin, nasa kulungan. Pero hindi eh. Sabi ng Lord, nasa kulungan o wala sa kulungan, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin. Hello! That's the sacrifice of worship. Hello! Kaya, I pray na wala na dito ang mag-worship ng simple lang. Basta makaraos lang. Linggo na lang ang time na para sumamba ka sa Panginoon. Hindi mo pa mabigay yung best mo. Huwag kang papayag na dadaan ng isang linggo na hindi mo nasamba ang Diyos. Hindi mo siya naawitan. Paano, Pastora Melan? Alam mo yung kaka-TikTok mo na yan? May panahon ka sa TikTok, may panahon ka sa Facebook. Ba't hindi ka mag-download ng mga godly worship? Minsan may kasama ako sa church, ang kanyang ringtone, hit me baby one more time. Sabi ko, okay ka lang? Bakit yan? Sabi niya, ay nilagay ng apo ko yan eh. Pagbaguhin mo, unbeliever yan eh. Sabi mo, ayos-ayos din. Ang bihira ka. Meron kang panahon manood ng mga mekos-mekos na yan? So wala kang time mag-worship? Ilang mekos-mekos na ang napanood mong video? Hindi ka pa rin nakakakanta sa Diyos.
Kayo mga insang ko na yan, ha? Kasi minsan, iniisip nyo, ang worship, trabaho. Hindi. When you think that worship is a task, it will burn you out. Pag iniisip mo na ang worship ay trabaho, mapapagod ka. What worship is not a task. Worship is a gift. Sabi mo, worship is a gift. Kaloob ng Diyos yan. Subukan mong sumamba sa panahon na nangihina ka. Awitan mo ang Diyos. Makinig ka ng mga worship song. Alam mo, pagbukas pa lang ng pinto, para may glory sa mukha mo eh. Totoo yun. Alam mo yung mga worshiper na tao, prayerful na tao, habang nakikinig yan ng puro worship, maya-maya pagbukas niya, yes, ano yun? Oh, ganun pa yan eh. Pero yung mga hindi nagwa-worship, nood na nanood ng mga mekos-mekos na yan. Ano yun? Ano na mga isang kung mga yan? Gaganon ka na rin. Sige ka. Kung sino yung kaharap mo araw-araw, yun ka. Kung ang kaharap mo araw-araw ay mga walang kwenta, bandang huli, ganun ka na rin. Wala namang masama, minsan gusto mong matawa. Diba? Wala namang masama kung minsan gusto mo ng joke. Kahit ako minsan, si Lord nagpapadala ng mga joke sa akin eh. Talagang tatawa ko, forward ko pa nga eh. Pero wag na wag kang mawawala ng time sa worship. Hindi lang paglinggo. Kahit yung sasakyan mo, nagdadrive ka. Diba? Pag nagdadrive ako, hindi pala ako nagdadrive. Pag nakasakay ako, dinadrive ako ni Papa Bobet, nila Kuya Renz, nagpe-play kami ng worship song. Ganun. Para mariremind ka ng worship. Mapupuno yung isip mo ng kabutihan ng Diyos. Maaalala mo, mabait siya. Hello? I challenge you. You know, the true test of our worship is when we still worship God. The true strength of our worship is when we still worship God in spite of. Because it's easy to worship God when it's convenient. Alam mo, nandun ako sa Africa. Pinag-lead ako doon ng worship eh. I lived in a house made out of dung. Play mo nga yung video no sa Africa. Ayan. Teka lang, bago mo i-play. Excuse me. Sabi sa akin, Pastora Melan, you lead us in worship. Sabi ko, okay. Sabi ko, mayroon bang gitarista? Sorry, wala kaming gitarista. Do you have any like tambourine? Or no, we don't have that. Hirap ah. Sabi ko, sige, mag-lead ako ng worship. Ang hirap! Pero you know, I started to sing at yung mga tao kumanta rin sa Panginoon. You listen. Meron bang sound? Walang sound. Jesus, Lord, we love you. Oh, we love you, Lord. Lord, we love you. Jesus, Lord, we love you. Lord, we love you. Jesus, Lord, we love you. Oh, we love you, Lord. Lord, we love you. Jesus, Lord. Kita nyo, wala yung mga lights. Wala yung fog machine pag sabing, let the Holy Spirit flow. Holy Spirit na yun, ha? Walang mga ganun. Walang mga instrument. Kaya gustong-gusto ko yung kanta na ni Matt Redman. Yung church nila noon, sumobrang ganda na. Ang dami na, sobrang ganda na. Tapos ang tao pumupunta na lang, ang ganda ng worship, ang ganda ng tugtugan, ng everything. And then sabi nila, people only comes because of they're watching us, because of performance. What if we remove the music? Kaya ginawa nila, what if we remove the dancers? Magpasamba pa kaya yung mga tao? Kaya ginawa ni Matt Redman yung kanta na, when the music fades, all stripped away, I'll bring you more than a song. Because the song itself is not what you required. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. You know, nung naranasan ko yun, sa Africa ako eh.
Yung mga tao na pumunta doon sa bahay na yun, that house that Pastor Chad and I stayed is a house made out of cow dung. Pupo ng cow. Ano ba yung cow? Baka. Yung bahay, sobrang smelly. Tapos ang mga tao, pumupunta, they walk, may mga nag-walk ng 24 hours, 2 days, may iba galing pa ng kabilang bundok para lang sambahin ng Diyos. Walang aircon, walang magandang music, pero nandun sila, they begin to worship God. And when they begin to worship God, healings takes place. After kung maglid niyan, mga 100 pang dumating, 200 pang dumating. I tell you, I've been to many places. Isa lang mapapatunayan ko, ang worship is not about just the music. It's not just the song. It's sacrifice. Hello? Ito sasabihin ko sa inyo, this is the only time in the history of mankind. Makinig kayong mabuti, last na to. This is the only time in the history of mankind that you can worship God through pain. Naintindihan nyo? Darating ang time, pagdating natin sa langit, there's no more tears. Di ba? Wala nang luha, wala nang pain. Pero sa mundong ito lang na medyo ka proud ka sa sarili mo, na kaya mong sambahin ng Diyos kahit may pain. Kaya mong sambahin ng Diyos kahit may paghihirap. Kaya wag mong baliwalain yung mga pagsubok mo, sumasamba ka pa rin sa Panginoon. Wag mong baliwalain yung mga luha mo, sumasamba ka sa Diyos. Wag mong baliwalain na may problema kayo na pamilya mo, pero sumasamba ka sa Diyos because this is the only time in eternity na bilang tao, kaya mong sambahin ng Diyos kahit merong problema, kahit merong pagsubok. Ito lang yung testimony mo na walang makakaagaw sa'yo. Ikaw lang nakakaanam ng istorya mo. Na linggo-linggo pumupunta ka rito na kahit i-judge ka ng mga tao, bakit yung sumisimba pa rin ang daming ganyan. Wala. That is your pride. Na this is the only time in my lifetime that I can worship God. Through pain. Through sadness. Kaya challenge you today. There's this one video, kasi mahilig po kami sa mga, tumutulong kami sa mga street kids, and I saw this one kid na nakapost po sa Facebook. And namamali mo siya and still singing. Ito po yung sabi niya. Sabi ko, kumain na ba yung bata na yan? Hindi pa raw kumakain. Walang sapatos, walang tsinelas. Pero sabi niya, pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Sabi dun sa comment, hindi pa raw kumakain yung bata. The whole day. Pero sabi niya, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. I tell you, madaling sambahin ng Diyos kung may kakainin ka mamayang tanghalian. Madali siyang sambahin kung may sapatos ka ngayon at okay kayo ng pamilya mo. Pero ang Diyos, nakatingin sa puso natin. Sasambahin mo lang ba siya sa panahon na malakas ka? Just when you can't worship, think about this child. Just when you can't worship, think about those people na halos walang makain. Pero mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Come on, somebody say hallelujah! Are you ready to worship the Lord today? Tayo pong lahat ay tumayo.
Lord, we worship you. Turuan mo kaming sumamba sa'yo. Dahil Diyos ka. Hindi lang dahil ililigtas mo kami. Hindi lang dahil may gagawin kang mabuti sa amin.